si Mai Salazar, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, DOH nagbabala laban sa mga posibleng sakit bunsod ng matinding init ng panahon. Nawawalang FA-50 jet fighter nahanap na. Dalawang sakay na piloto hindi nakaligtas. Parking sa NAIA, automated na. Pogo pinangangambahang maging pasimuno ng mga troll farms sa eleksyon. Mga magulang ng nawawalang seafarer naniniwalang buhay pa ang kanilang mga anak. Eroplanong higit isang dekada nang nawawala, muling iimbestigahan sa Malaysia. Patas at pantay na balita. Komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Para sa unang balita ngayong linggo, nagbabala ang Department of Health o DOH sa publiko laban sa mga posibleng sakit bunsod ng matinding init ng panahon matapos mag-abiso ang Pag-asa na umabot ng 46 degrees Celsius ang naramdamang init sa NCR noong araw ng Lunes at Martes. Ayon sa DOH, ang ganitong temperatura ay maaaring humantong sa pamumulikat at pagkahapo, pananakit ng ulo, pagsusuka at pagkahilo. Maaari rin itong humantong sa heat stroke, seryosong kondisyon na ilalarawan sa kawalan ng malay, seizure o kumbulsyon at kamatayan kapag hindi agad na natugunan. Sakaling makaramdam ng mga nabanggit na sintomas, inaabisuhan ng publiko na kaagad na magbigay ng paunang lunas o first aid. Dagdag pa rito ay ang abisong manatiling updated sa forecast ng Pag-asa at pag-inom ng maraming tubig, pag-iwas sa mga inuming may kape at alak, paglimita sa oras ng paglabas at pagsusuot ng proteksyon gaya ng sombrero, payong at sunblock. Sa ibang kaso naman, triple ang itinaas ng kaso ng hand, foot and mouth disease o HFMD sa bansa mula unang araw ng taon hanggang ika-22 ng Pebrero. Base sa naitala ng Department of Health, naiulat ang mahigit 7,000 kaso ng HFMD kung saan 52% rito ay mula sa Central Luzon, Mimaropa, NCR at Cordillera Administrative Region. Mahigit 4,000 kabuuang kaso naman ang naiulat sa mga batang edad 4 na taong gulang pababa, habang mahigit 2,000 kaso sa mga batang edad 5 hanggang 9 na taong gulang. Matapos ang isang araw na paghahanap, natagpuan na ang nawawalang FA-50 fighter jet ng Philippine Air Force o PAF nitong Miyerkules sa bundok ng Mount Kalatungan Complex, Bukidnon. Bumagsak at wasak ang sasakyang panghimpapawid na nagresulta sa pagkasawi ng dalawa nitong sakay na piloto. Natagpuan ang kanilang katawan sa loob ng eroplano mag-aalas 11 ng umaga. Isa sa mga piloto ay ikakasal pa sana sa susunod na linggo sa kanyang fiancé na isa ring piloto ng PAF. Nawala ng komunikasyon ng fighter jet na nagsasagawa ng isang tactical night operation. Inaalam pa ang sanhi ng pagbagsak nito habang pansamantalang ipagbabawal muna ang pagpapalipad ng FA-50 fighter planes dahil sa insidente. Magandang balita naman po para po sa ating mga mamimili. Nakatakdang bumaba ang presyo ng bigas at karneng baboy ngayong buwan ayon kay Department of Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. Paliwanag ng kalihim, ito ay dahil sa pagbase sa pagbabari ng world price. Partikular na bababa ang presyo ng bigas sa 45 pesos kada kilo pagsapit ng katapusan ng buwan. Samantala, papatak rin sa 350 piso hanggang 380 piso kada kilo ang presyo ng karneng baboy sa susunod na linggo.
Inilunsad na ng New NAIA Infra Corporation ang real-time parking system sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA ngayong Marso. Sa sistemang ito, tatanggap na lamang ng automated ticket ang mga magpapark sa NAIA at makakalabas lamang gamit ang QR code-based system. Layo nito na mabawasan ang oras ng paghihintay at daloy ng trapiko sa paliparan. Sa ngayon, tanging cash lamang ang tinatanggap ng system, ngunit sa susunod na linggo ay mayroon ng mas maraming opsyon ng pagbabayad tulad ng GCash, PayMaya, debit at credit cards. Sisimulan na ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang major rehabilitation at upgrade sa Epifanio de los Santos Avenue o EDSA sa katapusan ng Marso. Pinaghahandaan na ng DPWH National Capital Region ang rehabilitasyon na one lane at a time na magsisimula sa EDSA bus lane. Mag-uumpisa ito sa northbound portion ng Quezon City-Caloocan boundary hanggang Monumento. Upang mabawasan ang karagdagang pagkagambala sa trapiko ng mga sasakyan, ang rehabilitasyon ay gagawing 24 na oras upang mapabilis ang pagkumpleto rito. Samantala, tiniyak naman na mananatiling operational ang EDSA bus carousel. Tiniyak ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth ang pagbibigay coverage sa mga magpapa-ospital dahil sa heat-related illnesses. Kasunod ng babala ng Department of Health at pag-asa sa mapanganib na heat index, binigyang diin ng PhilHealth na saklaw sa benefit package ang mga kondisyon gaya ng heat stroke, heat cramps at heat exhaustion. May benepisyong mahigit 12,000 piso para sa nakaranas ng heat stroke at heat exhaustion, habang mahigit 18,000 piso naman para sa heat fatigue na nangangailangan ng ospital. Susunod sa News Force. COMELEC nagbabala sa mga re-electionists na tanggalin ang kanilang larawan sa mga LGU projects. DOE hinihimok ang publiko na maging masinop sa pagkonsumo ng kuryente sa pagsisimula ng tag-init. Biyaheng PNR Naga-Legazpi balik operasyon na. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News 4. Nagbabala ang mga otoridad na posibleng maging pasimuno ang Pogo sa paglaganap ng troll farms para sa paparating na halalan. Ang ibang detalye sa ulat ni Francis Riodique. Nagbabala ang Department of Information and Communications Technology o DICT na posibleng gamiting troll farm ang mga Pogo para sa darating na halalan. Paniwala ng DICT, maaaring magamit ang mga Pogo para sa election agenda. Ayon kay DICT Undersecretary Jeffrey E.N.D., maaari itong magpakalat ng fake news at disinformation sa publiko. Mayroon kasing natuklasan ng mga otoridad na ginagamit na pasilidad at equipment ng mga Pogo para magpakalat ng mga peking job postings at recruitments. Kaya naman ayon sa DICT, dapat nang ma-regulate ang iba't ibang social media platform para maiwasan ang pagkalat ng fake news. Nakipag-ugnay na umano ang DICT sa mga naturang platform para sa naturang issue. Matatandaang naglunsad na ng kampanya ang Kamara para imbestigahan ang mga fake news, disinformation at iba pang cybercrime. Bago ito ay natuklasan na sa pag-iimbestiga ng Senado ng Pogo na may kakayahan ang mga operasyon nito na magsagawa ng troll farms na ginagamit na pang-scam sa publiko. Francis Riodique, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Kaugnay pang balita, inaabisuhan ng Commission on Elections o COMELEC ang mga incumbent officials na muling tatakbo ngayong halalan na tanggalin ang kanilang mukha sa mga ipinapagawang proyekto ng kanilang lokal na pamahalaan.
Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, maituturing itong election propaganda na ipinagbabawal sa panahon ng kampanya sa darating na katapusan ng Marso para sa mga tumatakbo sa lokal na posisyon. Sakaling lumabag, posible silang maakusahang ng abuse of state resources o ASR o ang maling paggamit ng mga material, tao at budget para lamang makapanlamang sa elektoral. Sa pagsisimula ng panahon ng tag-init, nagpaalala ang Department of Energy sa publiko na maging masinop sa pagkonsumo ng kuryente. Ayon sa DOE, na ilalarawan ng tag-init bilang mataas ang demand sa enerhiya dahil sa mas madalas na paggamit ng mga cooling appliances gaya ng aircon, electric fan at refrigerator. Upang mapanatili ang patuloy na supply ng enerhiya sa bansa, hinihikayat nito ang mga consumer na magpatibay ng praktikal at epektibong diskarte sa pamamahala ng pagkonsumo ng kuryente. Dagdag ng DOE, sa simpleng pagsasaayos ng pang-araw-araw na gawain, makatutulong ito sa mahusay na paggamit ng kuryente upang maiwasan ang power interruption at mapanatili ang enerhiya sa buong panahon ng tag-init. Patuloy naman ang pagtataguyod ng Department of Agriculture o DA sa sustainable farming sa Surigao del Sur sa pamamagitan ng CFBW. Tunghayan ang ulat mula kay Jade Buhoy. Patuloy na sinusulong ng Department of Agriculture, Bureau of Soils and Water Management o DABSWM ang sustainable farming sa Surigao del Sur sa pamamagitan ng Composting Facility for Biodegradable Waste o CFBW. Noong ika-20 ng Pebrero, isinagawa ang monitoring at inventory ng CFBW sa pangunguna ng Compost Production Implementation Team. Isa sa mga benepisyaryo ng programa ang Banwison Farmers sa samahang walang iwanan sa Agricultural Organization sa Burgos, Cortes, Surigao del Sur na binubuo ng 53 kasapi. Dito ang grupo ay aktibong gumagawa ng compost gamit ang mga materyales tulad ng cocoa peat, damo, madre de cacao, ipa ng palay, dayami at dumi ng hayop. Nakakalikha lamang sila ng 400 hanggang 600 kilo ng compost kada linggo na ibinebenta sa halagang 200 piso bawat sako o 40 kilo. Ang nasabing proyekto ayon sa ahensya ay patunay ng tagumpay ng organic farming sa pamamagitan ng suporta mula sa DABSWM, DA Regional Field Office at Municipal Agriculture Office, kung saan ito ay alinsunod sa advokasya sa lokal na produksyon ng organikong pataba. Bunsod nito, patuloy na tinutulungan ang mga magsasaka sa paggamit ng composting facility para sa mas produktibong agrikultura. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Balik biyahe na ang Philippine National Railways o PNR sa rutang Naga patungong Legazpi nitong huling linggo ng Pebrero. 2 ruta muna ang aarangkada dahil patuloy pa rin ang pagre-repair ng isa pang train set nito na inaasahang dadagdag sa ruta mula Albay papuntang Camarines Sur. Nasa 20 hanggang 155 piso ang pamasahe sa Naga papuntang Legazpi, habang may diskwento pa rin naman para sa mga pasaherong estudyante, PWDs at senior citizens. Umaabot ng 3 oras at 14 na minuto ang biyahe nito na nagsisimula mula pasado alas 4 ng umaga hanggang alas 5:30 ng hapon. Samantala, dininig sa Senado nitong Huwebes ang kaso ng mga nawawalang seafarer na hanggang ngayon ay hindi pa rin tukoy ang dahilan ng kanilang pagkawala maging ng lugar na kinalalagyan ng mga ito. Tunghayan ang ulat ni Princess Castro. Nanindigan ang mga magulang ng isa sa mga nawawalang seafarer na si Ralph Anthony Bobiles na buhay pa ang kanilang anak. Sa feeling ko bilang isang tatay na ni Ralph, parang boy siya. Kasi wala naman na binibigay na sign or anuman kahit sa asawa, sa mga kapatid niya, sa akin, sa mama niya, wala po. Kaya napakalakas ng pakiramdam ko na buhay ang anak ko. Ito ay matapos ang naging pagdinig nitong Huwebes sa komite na pinamumunuan ni Senador Rafael Rafi Tulfo.
Si Ralph ay ang naiulat na marinong nawawala habang naglalayag sa Panama 3 buwan na ang nakalilipas. Batay sa investigasyon, wala pa ring update ang Department of Migrant Workers o DMW hinggil sa kung ano ang tunay na dahilan ng pagkawala nito maging kung nasaan na ito sa ngayon. Bukod kay Ralph ay ilan pang mga marino ang nawawala rin gaya ni Jimbo Kadungog at Vincent San Diego na hindi pa rin tukoy kung nasaan. Samantala, hindi naman tinatanggap ng DMW ang resulta ng investigasyon ng Panamanian authorities hinggil sa pagkawala ni Bobiles na sinasabing bigla na lang naglaho sa barko at walang indikasyon ng foul play. Kaya't mungkahi ni Senator Tulfo na dapat lahat ng domestic ship ay kinakailangang magkaroon ng CCTV nang sa gayon ay maging madali ang investigasyon sakaling magkaroon ng mga hindi inaasahang pangyayari gaya nito. I-require mo lahat ng barko na maglagay ng CCTV. Doon sa mga railings, sa mga portals, sa mga bintana, mga gate na pwedeng talunan, whatever. Nang sa gayon, para kung may nangyari, pasahero man o tripulante, malalaman natin kung ano talagang itong nangyari. Ang mungkahing ito ay sinaayunan naman ni Kakdak. Mr. Chair, we are one with you. We have long advocated for this matter. And as I said, we will include this in the rules with respect to the matter on disappearance of seafarers. Sa panig naman ng tatay ni Ralph na si Eli Bongalon Bobiles Jr., batay sa statement of facts na kanilang nakita, napakaganda umano ng relasyon ng kanyang anak sa lahat ng 21 crew na kasamahan nito. So walang indication na may problema siya sa mga kasamahan kasi nandoon na rin sa statement of facts na talagang maganda makasama yung anak ko. Kaya nga isa yon sa naging facts, ba't siya na-promote? Kasi ang promotion pala sa barko is kailangan maganda yung relation mo sa lahat ng crew. Dagdag pang pahayag ni Bobiles na kung sakali mang magkaroon na ng closure ang investigasyon, anuman ang maging resulta, kanila umano itong tatanggapin. Basta't mayroon lamang final report o findings mula sa mga otoridad nang sa gayon ay magkaroon na ng kalinawan ng kanilang pamilya kung ano ba ang tunay na nangyari. Bago ang pagdinig ay nauna nang humingi ng tulong ang tatay ni Ralph sa programa ni Tulfo. Samantala sa naturang pagdinig din kinumpirma ng DMW na natuntun na nila ang labi ni Jeric Bueno, isa sa mga marinong nawala habang naglalayag naman sa Brazil. Ayon sa kagawaran, ika-22 ng Pebrero nang matagpuan ang mga labi kasabay ng kanilang paghiling na magsagawa ng autopsy upang matukoy ang sanhi ng kamatayan ng marino. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network. Kaugnay pang balita, mabagal na serbisyo at pagproseso ng mga dokumento. Ilan lamang ito sa mga bumungad na reklamo kay Migrant Workers Committee Chair Rafael Tulfo sa kanyang naging surprise visit sa MWO sa Dubai. Kaugnay nito ay isa ang naturang kaganapan sa mga tinalakay na paksa ngayong Huwebes sa pagdinig ng komite sa Senado. Ang kaganapan tunghayan muli sa ulat ni Princess Castro. Tinalakay ngayong Huwebes sa pagdinig ng Migrant Workers Committee ng Senado na pinamumunuan ni Senator Raffy Tulfo ang ilang mga reklamo ng mga OFWs sa tanggapan ng MW sa Dubai, UAE. Ang naturang reklamo ay batay sa isinagawang surprise visit ng senador sa Migrant Workers Office o MWO sa Dubai nitong kamakailan kung saan bumungad ang sandamakmak na reklamo at bulto ng pila ng OFW sa tanggapan. Ilan sa mga reklamong idinadaing ng mga ito ay ang matagal na pagproseso ng MWO, gayon din ang mataray at masungit na pagtanggap ng mga kawani. He or she waited already for hours. Doon sa pila pa lang, 1 oras, pinakamababa, plus here 3 hours, 4 hours. Only to be told nung pag-turn na niya na may kulang kang dokumento, uwi ka muna, sana
Para sa contract verification naman, napag-alaman din na ito ay umaabot ng 3 buwan para sa appointment, habang ang schedule ng office days ay 4.5 araw lamang. Kaya naman napila ng senador ay gawin itong 5 araw dahil bukod sa ito ang standard working days, ito ay upang maging convenient ang mga transaksyon ng mga OFW. Depensa naman ng mga kawani ay ang kakulangan ng mga manggagawa sa kanilang tanggapan na nagdudulot ng delay sa ilang mga proseso at trabaho ng opisina. Sa pagdinig, tiniyak ni Department of Migrant Workers o DMW Secretary Attorney Hans Leo Kakdak na paiigtingin ng ahensya ang pagpapairal sa last client principle. Last client serve principle, so to speak. So, supposedly, wala po tayong pinauuwi. Yung pinakahuling tao na habang nandun pa siya sa opisina, walang uwian ng tao natin at serbisyo sisilbihan dapat yung pinakahuling taong aalis. Bukod dito ay siniguro nilang hindi magsasara ng maaga ang tanggapan, gayon din sa mga araw na holiday declared, nang sa gayon anya ay maraming Nagbabala ang mga otoridad na posibleng maging pasimuno ang Pogo sa paglaganap ng troll farms para sa paparating na halalan. Ang ibang detalye sa ulat ni Francis Riodique. Nagbabala ang Department of Information and Communications Technology o DICT na posibleng gamiting troll farm ang mga Pogo para sa darating na halalan. Paniwala ng DICT, maaring magamit ang mga Pogo para sa election agenda. Ayon kay DICT Undersecretary Jeffrey E.N.D., maaari itong magpakalat ng fake news at disinformation sa publiko. Mayroon kasing natuklasan ng mga otoridad na ginagamit na pasilidad at equipment ng mga Pogo para magpakalat ng mga peking job postings at recruitments. Kaya naman ayon sa DICT, dapat nang ma-regulate ang iba't ibang social media platform para maiwasan ang pagkalat ng fake news. Nakipag-ugnay na umano ang DICT sa mga naturang platform para sa naturang issue. Matatanda ang naglunsad na ng kampanya ang Kamara para imbestigahan ang mga fake news, disinformation at iba pang cybercrime. Bago ito ay natuklasan na sa pag-iimbestiga ng Senado ng Pogo na may kakayahan ang mga operasyon nito na magsagawa ng troll farms na ginagamit na pang-scam sa publiko. Francis Riodique, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Kaugnay pang balita, inaabisuhan ng Commission on Elections o COMELEC ang mga incumbent officials na muling tatakbo ngayong halalan na tanggalin ang kanilang mukha sa mga ipinapagawang proyekto ng kanilang lokal na pamahalaan. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, maituturing itong election propaganda na ipinagbabawal sa panahon ng kampanya sa darating na katapusan ng Marso para sa mga tumatakbo sa lokal na posisyon. Sakaling lumabag, posible silang maakusahang ng abuse of state resources o ASR o ang maling paggamit ng mga material, tao at budget para lamang makapanlamang sa elektoral. Sa pagsisimula ng panahon ng tag-init, nagpaalala ang Department of Energy sa publiko na maging masinop sa pagkonsumo ng kuryente. Ayon sa DOE, na ilalarawan ng tag-init bilang mataas ang demand sa enerhiya dahil sa mas madalas na paggamit ng mga cooling appliances gaya ng aircon, electric fan at refrigerator. Upang mapanatili ang patuloy na supply ng enerhiya sa bansa, hinihikayat nito ang mga consumer na magpatibay ng praktikal at epektibong diskarte sa pamamahala ng pagkonsumo ng kuryente. Dagdag ng DOE, sa simpleng pagsasaayos ng pang-araw-araw na gawain, makatutulong ito sa mahusay na paggamit ng kuryente upang maiwasan ang power interruption at mapanatili ang enerhiya sa buong panahon ng tag-init. Patuloy naman ang pagtataguyod ng Department of Agriculture o DA sa sustainable farming sa Surigao del Sur sa pamamagitan ng CFBW. Tunghayan ang ulat mula kay Jade Buhoy.
Patuloy na sinusulong ng Department of Agriculture, Bureau of Soils and Water Management o DABSWM ang sustainable farming sa Surigao del Sur sa pamamagitan ng Composting Facility for Biodegradable Waste o CFBW. Noong ika-20 ng Pebrero, isinagawa ang monitoring at inventory ng CFBW sa pangunguna ng Compost Production Implementation Team. Isa